Magandang araw sa mga kaibigan ko sa kalusugan. Ano nga ba ang mga karaniwang katanungan hinggil sa bakuna sa rabies? Sundan at tapusin ang video ito at sigurado ang kaibigan, masasagot na yung isa sa mga katanungan na bumabagabag sa isip mo. Ako nga pala ulit, ang iyong doktor, Dr. Bernal, na may mahabang experience po sa panggagamot at may experience sa pagbabakuna sa mga nakagat ng aso, pusa o anumang hayop na maaaring magbigay sa atin ng rabies. Kaibigan, napakarami pong katanungan hinggil sa bakuna sa rabies, pero ang pag-uusapan lang muna natin ngayon, yung pinakakaraniwan na natatanong sa akin mula pa noon na ako'y nag-training hanggang ngayon sa aking mga klinika. Ito po ang palaging natatanong. Paalala, isang tanong lang po ang pag-uusapan natin ngayon. Una kaibigan, ito po yung palaging tinatanong sa akin. Doktor, kailangan ko bang tapusin yung 4 na bakuna hinggil sa bakuna sa rabies? Kasi doktor, may nagsabi po kasi sa akin, 3 lang daw po. Pwede na. Mayroon namang iba, doktor, kasi nabasa ko po sa Google, 3 lang daw po. Kesyo ganito, kesyo ganire. So yan yung karaniwang katanungan na palagi akong natatanong sa klinika. Ang sagot ko dyan, ganito. Una, gusto ko pong maintindihan po ninyo na dalawa po ang karaniwang yung klase ng bakuna na meron po tayo dito sa Pilipinas. May tinatawag po tayo na WHO pre-qualified vaccine at saka yung non-WHO pre-qualified vaccine. So anong pagkakaiba nun? Ihimay-himayin ko po. Ang WHO pre-qualified vaccine, tandaan nyo kaibigan, ito po yung mga bakuna na talagang pumasa sa standard ng WHO, World Health Organization. Ibig sabihin, pag pumasa ka doon, kakaiba ang credentials mo. Maraming pag-aaral, mahabang panahon na talagang mabusising inaaral yung bakuna na patunayan na po na talagang mabisa kahit 3 turok lang. Malinaw yan kaibigan. Pangalawa, yung WHO pre-qualified vaccine ay bibihira po yan sa Pilipinas. Kung meron man, doon lang po yan makikita sa mamahaling hospital or kung hindi man sa mga government hospital na subsidized ng gobyerno po natin. Ibig sabihin, hindi po siya pwedeng makita sa mga karaniwan na animal bite clinic kasi ang mamahal po ng bakunang yan. So tandaan po kaibigan, karaniwan sa ibang bansa. Pangalawa, mahal at nakikita lamang sa mamahaling hospital o di kaya mga private na hospital. Pangatlo, ito po yung bakuna na karaniwan binabanggit ng mga kaibigan po natin. Siguro kasi hindi naman natin alam. Pag nagkwento sila, 3 lang daw, pwede na. Kaya hindi po tayo pwedeng gumaya na pwede nating sasabihin, Doktor, sabi ng kaibigan ko, 3 lang. Baka ito yung naiturok sa kanya, yung WHO pre-qualified vaccine. Malinaw yan sa inyo ha. Medyo sinimplihan ko na lang ng konti. Punta naman tayo dun sa non-WHO pre-qualified vaccine. Ito po yung mga bakuna, paalala, mabisa din po ito. Pero, hindi po talaga sila nire-recognize pa ng WHO. Ibig sabihin, kulang pa yung mga requirements nila, kaya hindi sila makapasa-pasa. Pero, may mga clinical trials po sila, may mga pagsusuri na ginawa at napatunayan naman na mabisa. So, malinaw yan ha. Mabisa, magaling din ang bakunang to, pero hindi nga lang po pumapasa sa standard pa ng WHO. Kasi may mga hinahanap pa ng mga credentials na kulang. Yun ang malinaw. Sinisimplihan ko na lang kasi medyo mahirap po talaga ang usapin to. Panghuli, ito po yung pinakamura, abot kaya, pangmasa. Ito po yung karaniwang binibigay sa mga animal bite clinic na meron tayo. Sa mga animal bite center natin ng mga local government. Yan po ang karaniwang binibigay. O di kaya sa mga animal bite center sa ating mga komunidad. Hindi na ho ako magbibigay ng brand na yun. Basta tatandaan nyo po, palaging ang tanong ay WHO pre-qualified ba siya or non-WHO pre-qualified po siya. So at least may idea na kayo. Pangalawa, kaibigan, sisimplihan ko po ang pagbabakuna sa rabies para po maintindihan ng ating mga kababayan. Isipin nyo na lang po yung baso. Ang bakuna po sa rabies, 4 po yan kaibigan. Pag nagturok po tayo ngayon, kunyari, ngayon ang unang turok, ayan, may kunti ka ng laman. Pangalawang turok, 2 laman na siya. Pangatlong turok, malapit na siya mapuno. Pang-4, punong-puno na po yung baso. Ibig sabihin, pag nakumpleto mo yung 4, puno na yung baso. Pero, kung 3 lang po, tinamad ka na tapusin yung pang-4. Hindi ka, nakinig ka dun sa kaibigan mo. Isang turok, isang laman sa baso, pangalawa, pangatlo. So may kulang. Tandaan nyo po kaibigan, ang rabies po ay 100% fatal. Ibig sabihin, talagang nakakamatay po siya kaibigan. Kung ako, bilang doktor, ang pipiliin ko po yung punong-puno. Iba na ho ang nagsisiguro at matibay po ang depensa ko sa rabies. Kasi mamaya, 3 lang po ang pinaturok nyo
at nakalusot, may simptomas ka na ngayon ng rabies, edi wala na. Sayang naman. Kasi wala namang balikan. Ay, nagkamali po ako, gusto ko na pang-apat. May simptomas ka na ng rabies, kaibigan. Kasi, check ko talaga ang iyong kamatayan. Sana malinaw yung kaibigan. Ulitin ko, WHO pre-qualified, at saka non-WHO pre-qualified, at saka yung pagbabakuna, iba pa rin po yung puno sa hindi puno. I hope, kaibigan, nasagot ko yung inyong katanungan. Kaya ako ginagawa ito para hindi na po kayo magdalawang isip na tapusin yung 4 na bakuna. Huwag mo na iasa yung buhay mo dahil doon kay Google o di kaya doon sa kaibigan mo. Kung kaya mo namang tapusin yung pang-4 or masipag ka namang pumila para sa pang-4, tapusin mo na, kaibigan, para sa'yo din yan. Kung gusto nyo mga payong medical, punta kayo ulit sa aming mga klinika sa JB Medical Clinic sa Valenzuela po. Dadalawa lang po ang branch yan, sa Dalandanan at saka sa Malanday. At kung gusto nyo tangkilikin ang aming mga pharmacy, hanapin po ang pharmacy ni Doc sa G. Lazaro sa Dalandanan sa Valenzuela. At kung kayo po ulit ay natuwa, mga kaibigan ko, pwede nyo po i-share, i-subscribe kung hindi ka nabisan, at pwede rin kayong mag-comment sa baba. Ako nga po ulit, ang iyong doktor, Dr. Bernal, na nag-iiwan ng katagang, ang kalusugan ay walang silbi pag tayo ay salat sa kaalaman.